Kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang timing ng paglalabas ng International Criminal Court o ICC sa listahan ng mga opisyal na idinadamay sa war on drugs. Narito ang report ni MJ Mondehar. Nitong nakaraang linggo ay nilabas ng ICC o International Criminal Court ang listahan ng mga dati at kasalukuyang opisyal na kabilang sa investigasyon sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa listahan sila Senators Bato de la Rosa at Bongo, pati ang mga dating PNP General na sina Vicente Tanaw, Camilo Cascolan, Oscar Abayalde at Isidro La Peña. Damay din sina dating NBI Director Dante Garan at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kasama ang iba pang mga opisyal ng pulisya. Ayon kay Attorney Martin Delgra, isa sa mga abogado ng dating Pangulo, luma na ang nasabing dokumento at inilabas na noong pang July 2025. Iyon nga lang ay hindi kasama sa redacted items ang mga kaalyado ni FPRD sa bagong listahan ngayon ng ICC. Bahagi lang po, and if I may, as I made mention earlier, ito pong dokumento na ito already existed as early as July 2025, 8 months ago. So wala pong nagbago sa status o kondisyon ng proceeding ng kaso ng dating Pangulo. Duda naman si Delgra sa timing ng paglalabas ng listahan, lalo pat nalalapit na ang confirmation of charges hearing ng ICC sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Bakit ngayon, a few days before the confirmation of charges hearing, they had a lesser redacted version where they disclosed the co-perpetrators of the former president? Ano kaya ang reason kung bakit inilabas nila yan? Nakatakdang humarap si Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 sa darating na February 23 to 27. Dito diringgin ang kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya at ang pagsusuri sa status ng kanyang court custody. Narito naman ang rason ani Delgra kung bakit inilabas ngayon ng ICC ang co-perpetrators list. And the only reason that I can think of is this is for the domestic audience, the domestic Philippine audience. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. Bakit nilabas yung mga pangalan? Para lang talaga sa domestic Philippine audience at mapag-usapan ng taong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.